Nagtataka ka ba kung bakit walang gana kumain o tumuka ang mga manok mo? Nahirapan maghinga, sarado ang mga mata, at nalalaglag ang mga pakpak nito. Sinisipon at parang gustong manatili sa isang tabi, may dugo at parang nakadikit sa puwitan ang dumi. Nakakalungkot kung ganito palagi ang makikita mo sa inyong kawan ng mga katutubong manok. Mas nakakasaya makita ang mga sisiw na masisigla, malakas kumain, maaliwalas ang mukha, at kumikintab ang mga balahibo. Sa pangkabuuhan, may magandang pangangatawan na pumapekita ng masisiglang mga manok. Ang indicator na ito ay patungo sa mataas na survival rate. Ibig sabihin makatipid ka sa mga pangtambal at maraming manok ang mapalaki para pangbenta. Subalit, pag hindi maagapan na mabigyan ng karapat-dapat na tambal ang kahit isa lang sa mga apektadong manok, posibleng buong kawan ang mailagay sa alanganin. Ang mga senyales ng sakit na nasabi kanina ay nagpapahiwatig na ang sakit ay dulot ng mikrobyo na tinatawag Shigella. Ang mikrobyong ito ay sinisira ang bituka ng apektadong manok. Pwede itong kumalat sa pamamagitan ng dumi ng manok na may sakit nito. Paano ito maiwasan? Panatilihing malinis ang kapaligiran at kulungan ng mga manok. Ihiwalay ang may sakit sa lugar na medyo maligamgam at may akses sa patuka at tubig. Siguraduhin na maganda ang daloy ng hangin sa loob at labas ng pabahay ng manok. Anong ang pangtambal sa sakit na ito? Kumuha ng ilang piraso nga butil ng bawang, balatan at dikdikan. Ihiwalay ang katas sa naduraj na butil ng bawang. Gamit ang tuberculin, bigyan ng 0.2 hanggang 0.3 na mililitro ng purong katas ang apektadong manok na may edad pababa ng 45 na araw. Pwede itong dagdagan hanggang 0.5 na mililitro sa mga matatanda na manok. Ibigay ito sa gabi. Gawin ito isang beses sa isang araw hanggang mawala ang mga senyales ng ganitong uri ng sakit. Kung kulang ka sa panahon para magprepara ng pangtambal, aming ipinapakilala ang Central Philippine University Developed Garlic Emulsified Concentrates. Ihalo ang isang kutsarita nito sa 5 kilo ng CPU feeds. Kung medyo malala ang sakit, gawing 1 kutsarita bawat kilo ng patuka. Gawin ito every other day. Mas mainam kung ang booster feeds ay haluan nito bago ibigay sa mga sisiw bilang prevention. Ano pa ang hinihintay mo? Tumawag sa mga numero na makikita sa inyong mga screen para mag-order. Good day mga kanitib, this is the Philippine Native Chicken, yung mga serye ng episode natin po dito sa Talakayan, no, sa Philippine Native Chicken. Again, this is your host, Dr. Jaime C. Cabeles Jr. na bumabati po sa inyo, no, kung saan na kayong bahagi ng ating mundo dito sa Pilipinas, sa ating mga netizen dyan. No, thank you for being with us. And thank you also sa ating mga kapatid dyan na kung saan po piniplay po in various means, and i-share po ang ating programa po. Thank you no, for sharing our program na sana po makatulong po dyan sa mga kababayan po ninyo. No, alam natin that ang teknolohiya po is critical po sa ating mga ginagawa, lalo na sa pag-alaga po naman, lalo na pag pinag-usapan dito is in commercial scale. Noong nakaraang episode natin, we have discussed yung katanungan. Isa pa ng tanong noon na kung saan po, anong pagkakamali namin. And we have already presented na ang isa sa pagkakamali namin is the technology, or what they call the packages of technology. Tandaan natin na if you missed na that episode, kindly check it. Ang episode na yan about what they call pagkakamali, yung first part natin. Technology per se, sabi natin is that is very critical. Hindi mo pwede gamitin ang backyard scale of production with the commercial scale of production na technology po.
yung kung bakit that Central Philippine University developed the commercial scale of production technology, but with a number of decades that we are implementing it, and the collaboration with the participants that we have then, na kung saan po tuloy-tuloy po yung development. Yung kung bakit na sa ating mga participants niya noon, kung makikita pa nyo, malaki ang pinagkaiba po ng ating technology way back then, as early as 2014 na mag-start po tayo sa ngayon po. Yung kung bakit that sabi ko palagi is that na yung housing design natin that is already final, kung saan po pili po nyo makopya po yun. And then the medication that we are presenting here po, makatulong din po sa inyo yan. Now, the technology para sa is that sabi natin is that na iba kasi ang pinag-usapan natin pag maramihan ang manok, at saka yung pinag-usapan natin is limitado yung number. Dito kasi sa atin that we started it, yung mga pay-ranging na yan, pay-range, at saka sabihin natin bigyan nyo ng mga tinadtad na ganito, ganyan. Sa unang tagpo pa lang, parang mura. But if you are hiring personnel and you are raising by the thousands po, sobrang mahal po niyan. Try to account it. Include the mortality that you have. But at least, ang problema kasi natin is that we are not accounting all the cost. Parang sabong usugal na yung talo mo is almost 100,000, nanalo ka ng 10,000, nabigay ka pa ng balato, akala mo ang dami-dami na ng mga panalunan, kaya pala out of 100,000, 10,000 pa lang yung napanalunan. Yung kung bakit even technology that we develop dito po sa may tawag dito sa may Philippine Native Chicken, yung kung bakit that talagang pangmaramihan yan, because of what we have experienced and even the result of our studies conducted in field. Now, technology para sa that na sabihin natin from the breeding itself, from breeding down to production of the old chicks, papunta sa patabaing manok, patoka, patamba sa sakit, ang pabahay, at kahit na yung cultural management is very critical. Yung bakit na kahit na yung amoy, yung langaw at saka yung amoy, critical din yan. Yung bakit that dito sa CPO po, APR, malapit pa kayo dito, you can visit our station dito po mismo sa loob ng campus ng Central Philippine University, para at least kayo na mismo ang makapag-sabi kung totoo yung sinasabi ko o hindi. Now, aside from technology, we can have it be discussed dito on ang detailed niyan. Ano pang pagkakamali namin? After the technology, next is yung production inputs. Ang production inputs kasi, yan nga ang kung you can remember yung mga kwentuhan natin nun sa previous episodes that when we raise chicken and that is intended for market, pwede bang pakinggan natin yung market natin. Otherwise kasi if you are raising chicken na that is only for the purpose of having it be raised, at saka ang target mo lang, that will be more of what they call the hindi ka naman after of the income, but you're only after of the aesthetic value. Iba kasi pag-usapan yan. You can develop your own, but if you will be selling your product in the market, pakinggan po niyo ang market. Ang gusto kasi ng market is that na it should be free from synthetic chemical, lalo na pag yung antibiotics and growth promotant. May mga tao kasi na they are very sensitive when it comes to synthetic chemicals, antibiotics, allergy that would likely come up. Tandaan po natin na hindi po lahat ng antibiotic po is effective. May mga mikrobyo kasi na they-develop what they call the tolerance. Kahit sabihin natin yung pinaka-common kasi is the E. coli and Staphylococcus. These are what they call the kind of microorganisms na kung saan po mabilis ma-develop yung kanilang tolerance to antibiotics. Yung kung bakit na kahit anong bigay mo. To exemplify po, ito. In the first few years ng pag-alaga po ninyo, hindi po nyo na-observe na
yung there is what you call the mga manok na kung saan po para matagal lumaki. Kung makita mo yung mga kapatid niya, pinabenta, pero siya maliliit pa rin. Tapos yung problema mo, yung dumi niya, medyo may spot na dugo. Ibig sabihin po, that is infected E. coli. E. coli and E. coli can be found not only in chicken but even in humans because of what they call it came from what they call the dumi or what they call the excreta. So ibig sabihin po, pag nakagala yung manok nyo, pag nahulog yung dumi niya sa lupa, what will happen is that lalo na pag infected yan, ang mangyari, yung E. coli dispersion or spread in the soil. Ngayon kung pagbigay ka ng potoka mo, binobroadcast mo pa, tinatapon mo yung potoka mo in the field, ano mangyari? Ibig sabihin po, contamination will be greater. Now, ang input mo kasi in terms of controlling the infection. Kaya nga sabi ko nung nakaraang episode natin, that hindi problema ang infection for as long as your flock size or the number of chicken is counted po. But pag ang problema natin, pag umakyat yan, dumami yan, there is what they call a positive correlation on it, na habang dumadami yung manok nyo, yung infection tumataas po. Yung kung bakit that the utilization of alternative medication should be given. And that is why what is the trust of Central Philippine University. Kung makikita nyo po, ilang klase lang yan na mga phytobiotics or what they call the phytomedicines that we are using here at Central Philippine University. Na we have the laboratory here to confirm our findings na kung saan po talagang magiging effective. Otherwise kasi if we will be recommending this kind of medication na hindi pa naman para ganun katindi yung epekto niya, baka masira po tayo. And that is why that we are doing it. No? Kasi ang input mo kasi, dalawa kasi ang pinaka-critical niyan, patoka saka yung tawag dito, yung phytomedicines. Yung kung bakit that for those na kung saan po medyo malayo sa Iloilo, ang masasabi namin at what we can suggest, kasi ang patoka kasi sobrang mahal ngayon. Ang masuggest na namin sa inyo is that instead of buying what they call yung patoka na really to be given to sa mga manok po nyo, ang gawin po nyo, pakikontak kay Ma'am Dana para sa base mix po. Bakit po? And that is one way that we could help you. Ang base mix kasi, ang kailangan nyo lang yan is only 30 kilograms for every 100 kilograms. Ibig sabihin po, kung kayo na mismo ang may tanim dyan na mais o di kaya may bibilihan kayo na makamura kayo sa mais, mas mura po kaya na ng patuka po ninyo. Bakit? The expected reduction in cost per kilo is about 30 to 40% ng cost. 30 to 40% ng pibiling market price dyan ng patuka sa inyo. And that is what they call the commitment of Central Philippine University, lalo ng Philippine Native Chicken, sa ating mga mga kapatid na alaga po ng manok. Yung kung bakit that Ma'am Dana is finding means na kung saan po pag mai-transport po yung patoka, it should be transported na kung saan po mas makamura. Kasi pag mayroon pa kasi middleman, medyo may kamahalan na ng konti, but if we could have it directed, but for those who would like to become distributor, ang isa sa masuggest namin is that na ang base mix lang. In terms of the preparation po ng ating mais, kasi for that 100 kilograms, ang kailangan mo lang is 30 kilograms na base mix, ang 70 is na mais. If you are like to become a distributor at a certain place and you want to have it be done like that way, punta po kayo dito sa Central Philippine University para mapabigyan po namin kayo ng pamaraan on how to do it personally, para at least mas mapamura po ninyo ang patoka na mga karututubang natin dyan. And even for the racers, lalo na po sa ating mga commercial racers na native chicken po, isa po yan sa kita namin pag yung patoka kasi. That is why that with this patoka po, actually yung kung if you're going to account the number of pieces that we're using on it, ayun ako, subong dami yan, hindi bababa yan ng 15 hanggang 20 na klase ng material ang nagamit namin dyan to come up with a certain meat quality most desired by the market. And at the same time po, kailangan po ng racers. Yun ang pinakaiba, because this patoka is developed scientifically. This is the first in the Philippines for having what they call the
commercially available, or what we call the feeds no really intended for native chicken based on the requirement of the market and need of the raisers. Ang patoka kasi at saka yung pantamba sa sakit, they go hand in hand po yan. They go hand in hand. Yung kung bakit na palaging sabi natin is that na pag ginamit mo itong klase ng patoka ng CPU, mix it with this kind of antibiotics para at least yung survival rate at saka yung pag laki ng manok po, angkop po dyan. Tandaan po natin that one of the requirement of the raiser and of the consumers in the market is that they are buying a native chicken because they are believing it is free from the growth promotant. Yung kung bakit na ginagamit natin dito is only the phytobiotics. Yung kung bakit na kung sabihin natin sa mga nakagamit yan na mga phytomedicines namin all throughout the Philippines kasi siniship namin kasi yan, no? Sa mga gusto kasi mas mura lang ipadala sa courier yung mga phytomedicines natin, yung kung bakit that we can have it be sent to your place through a courier. Yan ang nakita namin. But if you'll be opting to use what they call the base mix, ang ginagawa namin dyan is that na port to port po tayo. Dalawa kasi yan. Dapat they go hand in hand. Yung kung bakit that we provided the production technology, we also provided what they call the inputs. Yung kung bakit na kung tingnan po niyo on the bios stations that you have visited or the bios seminars that you attended, tingnan po niyo kung sino po ang aros kompleto yun po yung services nila. Isa kasi yan sa nakita namin is that na talaga mag-fit in sa with the requirement of the market and the need of the raisers. Input kasi is very critical. It may affect our bottom line. At the same time po, it may affect our patron. Pwede ba ang alagaan natin yung bumibili po ating mga karne ng manok o saka itlog ng manok? Na hindi lang para na makabenta tayo, na makakita tayo, we could earn profit, but at the same time, protecting also their health. Yan kasi ang trust dito on the Philippine native chicken, very critical po sa atin. Yung kung bakit na palagi sabi ko is that na this industry known to be known as what we call the booming industry. Kaya lang problema natin the technical support and even the production input requirement is also critical. That is why that Central Philippine University po is nandito and we are specializing on the development of the technology and the input and even the whole system, value, the supply and the value chain for native chicken. Nandito po ang Central Philippine University. For us kasi ang isa sa nakita namin is that one way on how we can promote yung ating mga local genetic resources. That is why that in the previous episodes that we have pinagkwentuhan natin doon kung paano po ninyo makadevelop your own desired breed of native chicken using the local resources or local genetic resources po sa inyong respective areas. Yan ang isa sa mga trust natin in Central Philippine University. There is really a potential, or there is what they call the potential to earn and raise native chicken. Ang isang consideration natin, technology and the production inputs. Dalawa pa lang yan na pinag-usapan natin. We have already finished the part of the technology. Pagkakamali namin noon. Technology. Yung pangalawa naman is what they call the production inputs. yan ang isa sa mga consideration po natin na siguro sa mga gusto mag-engage in the production of chicken commercial scale, kindly consider, pili bang wag yung ulitin yung mga pagkakamali namin noon. Pili bang tuloy-tuloy na po kayo, don't start on the scratch, na bigay nyo po sa research station yung mga komplikadong proseso para at least free po kayo for the financial damages later on. Tandaan po natin that technology is very critical and the production inputs is also critical. If possible, don't be dependent on the market. If possible, develop your own production inputs. Yung kung bakit that we have developed what they call the phytomedicines. At the same time, we develop what they call the base mix feeds for your native chicken. And that is one way on how we could help you for as long as your area po is marami pong mais. Now, don't hesitate to contact Miss Dana
no, or Miss Luchin or Sir John, no, for your needs in terms of the base mix. Para at least makatulong po kami. Mas mapababa pa ninyo ang production cost nyo. That is dalawa pa lang. And we'll be continue on discussing it on the next episode naman natin para at least po sigurado po kayo on what you are doing. Again, if you found our page informative and the discussions that we had informative po, paki-share po naman sa ating mga kakilala dyan na sa tingin po ninyo makatulong po tayo. Sa mga hindi pa nakapalo, nakasubscribe sa ating page at saka sa ating channel, kindly subscribe and follow our social media platform para sa kadagdagang impormasyon. Again, this is Ross, Dr. Jaime C. Cabal Jr. Nababati po sa inyo. God bless and keep safe always. See you naman sa the next episode ng ating programa dito po sa Philippine Native Chicken. Again, good day and keep safe always, Native.